Kabanata 2, sa ilalim ng kubyerta. Sa mainit at masikip na ilalim ng Baportabo, nagtitipon ang mga Pilipino at mag-aral na nagnanais ng pagbabago. Dito ipinakilala sina Basilio, isang mag-aral ng medisina, at si Isagani, isang makata. Kausap nila si Kapitan Basilio tungkol sa kanilang balak na magtatag ng isang akademya ng wikang Kastila, na sa tingin ng matanda ay hindi papayagan ng mga prel, dahil sa takot na matuto ang mga Pilipino. Ang tensyon ay tumaas nang bumaba si Simon sa ilalim ng kubyerta at nakisali sa usapan. Inalok ni Simon ang mga kabataan ng serbesa, ngunit tumanggi si Isagani at sinabing ang tubig ay masarap inumin ngunit ito ay nakamamatay kapag naging daga. At lumulunod sa alak. Ito ay isang matalinhagang pagpapakita ng lakas ng mga Pilipino laban sa mga mapang-aping banyaga na kinakatawan ng alak. Nagtapos ang kabanata sa pagpapakita ng magkaibang pananaw ni Simon at ng mga kabataan. Habang si Simon ay naniniwala na ang bansa ay kailangang dumanas ng paghihirap upang magising, ang mga mag-aaral ay puno pa ng idealismo at pag-asa. Ipinakita rito na ang mga kabataan ay may sariling paninindigan at hindi basta-basta pasisil sa yaman o impluensya ng mag-alahas. Kabanata 14 na, sa bahay ng mga mag-aaral. Ang bahay ni Macaraig ay nagsilbing himpilan ng mga mag-aaral na nagnanais ng reforma sa edukasyon. Sa gitna ng kanilang pagtitipon, makikita ang iba-ibang karakter ng mga Pilipino. Si Sandoval na isang Kastilang panig sa mga mag-aaral, si Pecson na laging nag-alinlangan, at si Isagani na masigasig. Tinalakay nila ang huling balita tungkol sa kanilang petisyon para sa pagtuturo ng wikang Kastila sa Pilipinas. Nabunyag sa usapan na ang kapalaran ng kanilang akademya ay nakasalalay sa pasya ni Don Custodio, isang opisyal na kilala sa pagiging pabago-bago ng ISI. Nagkaroon ng mahabang diskusyon kung paano nila makukuha ang panig ng Don. Iminungkahi ng ilan na gamitin ang impluensya ng mananayaw na si Pepay, samantalang ang iba ay gustong lumapit sa tanyag na abogadong si G. Pasta upang ito ang kumumbinsi sa Don. Sa huli, nanaig ang desisyon na dumaan sa mangal na paraan sa pamamagitan ni G. Pasta. Naniniwala si Macaraig na kung ang isang respetadong abogado ang magsasalita para sa kanila, mas malaki ang tsansa na pakinggan sila ng pamahalaan. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng determinasyon ng mga kabataan na gamitin ang batas at katuwiran upang makamit ang kanilang mga pangarap para sa bayan. Kabanata 15, si G. Pasta. Pinuntahan ni Isagani si G. Pasta sa opisina nito upang hingin ang kanyang tulong na suportahan ang petisyon ng mga mag-aaral. Si G. Pasta ay kilala bilang isa sa mga pinakamatalinong tao sa Maynila at malapit sa mga prel. Sa una, naging maligoy ang abogado at sinubukang iligaw ang usapan upang hindi siya direktang makatulong sa isang sensitibong isyung politikal. Ipinaliwanag ni Isagani na ang kanilang layunin ay para sa ikabubuti ng bayan at hindi para sa rebelyon. Ngunit si G. Pasta, na mas inuuna ang kanyang sariling seguridad at kayamanan, ay nagbigay ng payo na huwag nang makialam sa gobyerno. Sinabi niya kay Isagani na mas mabuting mag-asawa na lamang ito at mag-aral ng pahimik kaysa suwayin ang kagustuhan ng mga makapangyarihang prel. Ang kabanata ay nagtapos sa isang matalim na sagot ni Isagani na nagpatahimik sa abogado. Sinabi niya na ang bawat puting buhok sa kanyang ulo ay magiging tanda ng kahihiyan kung pagdating ng araw ay wala siyang nagawa para sa kanyang bayan. Ang tagpong ito ay nagpapakita ng banggaan ng karunungang pansarili ng mga matatanda at dakilang mithiin ng mga kabataang tulad ni Isagani. Kabanata 27, ang prel at ang Pilipino. Sa loob ng silid ni Padre Fernandez, naganap ang isang tapatang usapan sa pagitan ng prel at ni Isagani. Ipinatawag ng pari ang binata dahil sa paghanga nito sa katapangan ni Isagani sa gitna ng mga paskin at kaguluhang nangyayari. Nagkaroon sila ng isang intelektual na debate tungkol sa kaapatan ng mga Pilipino sa edukasyon at ang responsibilidad ng mga prel bilang mga guro. Diretsahang sinumbatan ni Isagani si Padre Fernandez na ang mga prel ang sadyang nagpapahina sa talino ng mga Pilipino upang manatili silang sunod-sunuran. Ipinunto niya na ang edukasyon ay dapat na ibinibigay ng walang kondisyon at hindi pa ang isang limos na dapat ipagpasalama. Ayon kay Isagani, ang gobyerno at simbahan ay may utang na loob sa mamamayan at hindi ang kabaligtaran. Bagaman humanga si Padre Fernandez sa katuwiran ni Isagani, inamin niya na ang kanyang kapangyarihan bilang individual ay limitado ng kanyang korporasyon. Ang kabanatang ito ay mahalaga dahil ipinapakita nito na may mga prel ring nakikinig, ngunit ang buong sistema ng kolonyalismo ay sadyang nakadisenyo upang pigilan ang pag-unlad ng mga nasasakupan. Kabanata 35, ang pagdiriwang. Ang gabi ng kasalan ni Paulita Gomez
at Juanito Pelaez ang itinakdang oras ni Simon para sa kanyang madugong paghihiganti. Isang mangyang handaan ang idinaos sa bahay ni Don Timoteo Pelaez kung saan ang lahat na matataas na opisyal, kabilang ang Kapitan General, ay naroroon. Inilagay ni Simon ang isang lamparang may lamang pampasabog na sasabog sa sandaling ang mitsa ay lumiyab ng husto. Habang nagaganap ang piging, natagpuan ni Basilio si Isagani sa labas ng bahay na puno ng lungkot habang pinagmamasdan ang kasal ng dati niyang kasintahan. Binalaan ni Basilio ang kaibigan na lumayo. Dahil ang bahay ay sasabog anumang minuto. Nang malaman ni Isagani na mapapahamak si Paulita, sa halip na tumakas ay mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay upang iligtas ang mahal niya. Bago pa man magana ang pagsabog, biglang pumasok ang isang anino, si Isagani, at mabilis na inagaw ang lampa sa hapag at itinapon ito sa ilog Pasig. Dahil dito, nabigo ang plano ni Simon na ubusin ang lahat ng masasamang elemento sa gobyerno. Ang kabanata ay nagtapos sa dilim, habang si Isagani ay tumalon din sa ilog upang makatakas sa mga gwardiya sibil. Kabanata 37, ang hiwaga. Pagkatapos ng nabigong pagsabog, ang buong Maynila ay nabalot ng kako at mga haka-haka. Sa bahay ng pamilya Orendain, pinag-usapan ang nangyaring tangka sa buhay ng Kapitan General at kung sino ang maaring may gawa nito. May mga nagsasabing mga tulisan ni Cabezang Tales ang sumalakay. Habang ang iba naman ay naniniwalang may kinalaman ang mga insik o mga banyagang kaaway. Sa kabanatang ito, nagsimulang lumabas ang mga katotohanan tungkol sa pagkakasangkot ni Simon. Nabalitaan ng mga tao na ang mag-alahas ay biglang nawala at may mga nakitang bakas na mga gamit niya na nag-ugnay sa kanya sa mga rebelde. Ang misteryosong papel na may lagda ni Ibarra na nakita sa handaan ay naging paksa rin ng malalim na diskusyon at takot sa mga opisyal. Ang kabanata ay nagtapos sa pagpapakita ng pagbagsak ng impluensya ni Simon. Ang dating kinatatakutan at makapangyarihang mag-alahas ay isa na ngayong pugante na hinahanap ng batas. Dito rin ipinakita na ang lihim ay hindi mananatiling lihim at ang bawat kilos ng paghihiganti ay may katumbas na kabayaran, lalo na't nabunyag na ang kanyang tunay na layunin sa likod ng pagiging malapit sa gobyerno.